So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, January 29, 2024, pero yung vid na to is for February 1. So meaning, andito na tayo sa mga request nyong battle, request nyong review. So ito na yun, pasok na tayo. Actually yung bakit i-ano ko lang sa inyo, i-describe ko lang sa inyo kung gaano karami yung request nyo, no? So start dapat natin sa request video is January 16, pero di ba naudlot yon dahil pinasok natin yung PSP, pinasok natin yung semis at finals ng Isa Buhay 2023. So naurong hanggang naubos na yung days sa January dahil siningkit din natin yung PSP, yung mga gusto kong battle na mapanood. Then ayun, isipin nyo January 16 ang umpisa dapat ng review. Then ang nandito, ang pinaka last na lista ko is March 3. No, so January, February, March, 3 months na request yon. Pero since nga sabi ko nga January 16 dapat ng umpisa, pero nag-umpisa na tayo ng February 1. So expect na February, March, April, expect nyo na hanggang April tatapusin natin tong mga request nyo. Pero uunahan ko na kayo, hindi lang tayo magfo-focus dito kasi maraming for upload na mga battle, especially sa PSP, yung PSP QC. Isisingit natin yun, yung iba pang battle sa AUN 14, 'di ba? So yun, iisa-isahin natin yan, huwag kayong mag-alala, hindi tayo mawawalan ng project sa channel natin. Kaya keep on supporting me and my channel para sa inyo, para sa ating lahat. So ayun, dahil nga pumasok na tayo sa request videos, and itong re-reviewin natin ngayon na Vitrum versus Ruffian. Alam nyo bang sabog yung notif ko sa battle na to? Kasi sa bawat content, no, sa bawat video ko, every night may nagko-comment ng, boss, pa-review naman ng Vitrum versus Ruffian. Tapos kinabukasan na naman ng gabi, boss, kailan yung Vitrum Ruffian? So alam mo yon, nakaka-curious kung anong klaseng battle ba yung Vitrum vs Ruffian, no? Pero sa dami ng nag-request ng Vitrum vs Ruffian, yung pinakaunang nag-request nito, syempre ayun lang yung masya-shoutout. So shoutout kay David Michael Santiago. Sana nandito ka pa sa channel natin, sana naantay mo yung request mo. Alam ko marami, no? Alam ko marami yung request mo, pero umpisahan natin sa Vitrum vs Ruffian, no? Shoutout sa iyo, David Michael Santiago. So huwag natin patagalin to, men, no? Umpisahan na natin to, Vitrum vs Ruffian. Let's go. Si Ruffian, pinili niya mauna si Vitrum. Tig-2 minuto dapat non-tournament battle to. 5 ang hurado natin. Buwelta Balentong 10, pakinggan natin. Vitrum. Hilig mapikon! Bakit? Seryoso yung technique, pero pinapalo ka lang sa puwet. Ganun mag-comedic. Kaya yung angas sa kanya, pinapalo ka lang sa puwet. So sunugan, nung sunugan days, sunugan sa Kumu, yung season 2, yung parang bawat laban ata ni Ruffian sa bracket na yun, may palo siya sa puwet, no? Kay Akata, kay Harlem, yun. So yun, pero pinapalo ka lang sa puwet. Ganun mag-comedic. Kaya yung angas sa kanyang verse ay puta, di niya authentic. Makatang na babat hurt, napaka-poetic. Teacher, ulul, welcome freshman. Dito sa ating school, hanap ka ng grupo. Tapos nahizing mo sa Kumu, sa daming palo sa tumbong. Pero malabo ka matuto, di ako mabuti na tutor. Tangina mo freshman, ako ang bully na junior. Oo, dapat ma-remember mo. Ako yung maanga sa section ko. Crush na mga bebe nyo. At kukuha ng mga bente nyo. Speaking of kuha, estilong URL at KOTD, lahat pinipitas. Kumukuha pa pagbibigkas. Si Miling Babad, di siya umiiwas. International lakas. Pwede kang ipok ng Pinas.
Ipok ng Pinas, gago. Technical rapper na puro lang halaw. Walang karakter, asa lang sa punchline count. Puro wordplay, style breakdown, at bars kinakantsaw. Congrats sa pagkatuto ng basic battle rounds. Ayos. Huli ka, huwag feeling ninja pa. Sabi niya kay Manda, Sasuke siya. Sasuke, putang ina. Fan kami ng Naruto, pero di kasing ulol niyan. Inaral na yung how to be like Sasuke sa isang upuan. Pati sa bahay, in-apply sa pamilyang hukluban. Tol, wala kang patay na magulang. Ayaw mo lang mautusan. Galit sa family, kaya gusto niya mag-isa. Kaya pati sa mga rally, nagagalit siya. Sa bahay, galit sa family. Hala ka, bakit ba? Kasi hindi ka makapag-jakol pag nasa bahay sila. Tangina. Okay. Napansin ko na umaatake si Vitrum dito ng jokes So sa mga past battles na na-review ko kay Vitrum, more on technicalities siya. So akala ko magkakaroon actually yung prediction ko sa battle na to is style clash ng technicalities versus bara sa bara. Yun talaga yung pinaka ina-expect ko. Pero nagulat ako, nagpapatawa si Vitrum dito. So ayun. Ayun, okay. Mamaya na tayo mag-comment sa mga sinasabi ni Vitrum, pero marami ako naintindihan doon, no? So, tapusin muna natin bago natin umpisahan yung judging dito. Pag-jakol pag nasa bahay sila, tangina. Kaya di ka bagay na Sasuke, pare, lang yaka. Kasi isa ka lang manyakis na writer, Jiraiya. Virgin sa FB, panashare ng sexing dalaga. Ikaw lang yung Sasuke na walang teknik yung espada. Virgin talaga. Damay shota trip niya palagi. Ako nang dadamay kasi pangarap nila yan eh. Virgin ka kasi kaya ganyan ang atake. Sa battle ka lang kasi may natitira na babae. Feeling hard pa. Feeling black na gangsta shit. Pag napuna ay sasabat, puta kala mo legit. Pwes itong black magre-react sa mga para na banggit. Itong black iiyak para bang si blacksmith. Feeling black pero madalas sinaslap yung puwerta niya. Huwag panggap, hindi ka black, tangina ka, berde ka. Bakla ka at Pinoy ka rin. Wala nang maraming sabi pa. Di ka black, berde ka. So ang ibig sabihin ni Vitrum doon, green-minded or yun, green-minded. Feeling black pero madalas sinaslap yung puwerta niya. Huwag panggap, hindi ka black, tangina ka, berde ka. Bakla ka at Pinoy ka rin. Wala nang maraming sabi pa. Kasi brown at minsan green, tangina mo, tae ka. This is my shit. Ulol! Okay. Nakakatawa yung kung paano pine-perform ni Vitrum yung mga verses niya. And sa tingin ko hindi pa todo to ni Vitrum. Feeling ko yung round 1 parang buwelo niya or something pampainit. Feeling ko tinansya pa ni Vitrum kung anong klaseng crowd ba yung meron. Yun yung mga nakikita ko, yun yung mga nafe-feel ko. Kasi napansin niyo naman hindi ganun ka-solid yung mga binitawan ni Vitrum unlike dun sa mga past battles niya na na-review ko na sobrang solid talaga umpisa pa lang. Technical, sobrang litaw yung pagiging technical ni Vitrum. Pero dito sa battle na to against Ruffian, feeling ko kumukuha lang siya ng buwelo dito. Feeling ko kinakapa niya yung crowd. Anong klaseng crowd ba yung meron sa Balentong 10? Feeling ko yung round 1 kumbaga yun nga, sabi ko nga, buwelo, then pagpasok ng round 2 and 3, dun yung mga technicalities, tsaka yung pagiging lyricist niya, no? Feeling ko doon. Pero, yun, nagulat ako kasi nagpapatawa si Vitrum dito. Kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, sa mga past battles na review ko kay Vitrum is, bibihira siya magbitaw ng comedy lines or sabihin natin hindi pa nga siya nagbibitaw ng comedy lines. Technicalities, more on technicalities, real shit, real talk. Pero dito nagulat ako, no? Parang kada kanto ng round niya andun yung mga jokes na lines, no? So, ayun. Vitrum round 1
yung ine-expect ko sa kanya na technicalities, lyricists, medyo hindi ko pa yun nakita dito. Nag-fall yung verses niya sa jokes. Then kung papipiliin nyo ay kung bibilangin natin yung mga punto, yung mga suntok na tumama kay Raffian, sabihin nating may mga tumama pero hindi ganoon ka solid, hindi ganoon ka impactful. Wala kung ano lang ba yung mga binanggit ni Vitrum doon. More on jokes talaga nakuha ni Vitrum yung crowd sa jokes, no. Pero yung sa mga mabibigat na bara, medyo tagilid pa tayo doon. Hindi pa nakukuha ni Vitrum yun, no. So yun, momentum, medyo hindi pa nakakakuha ng momentum si Vitrum dito. So yun pa lang. Yung mga bara naman, yung mga punto naman ni Vitrum, okay, pero feeling ko di pa yun enough para maalog ang isang Raffian. So yun, Raffian, pakinggan natin. Bang! Buong round umikot sa pagiging butthurt. Gago ang kulit. Gusto mo lang kasi alam mong bigla-bigla akong gumagantit na mamalo sa puwet. Bakla ang puta. Nag-chat na naman siya. Sabi lang niya, Sabi ko, G Enigma. Kaso nung nalaman ko ito kalaban, naisip ko, weak, mahina. May tanong lang ako, Rick, halika. Tingin mo mamasado na akong sick kaya yung binibigay mong vitamina, tangina. Ang tagal na sa liga, laging sa... So, feeling ko hindi nakuha ng crowd yon. Pero, syempre, live, medyo mahirap talaga kapag makuha yung mga ibang wordplay kapag live. Pero, yun, ang ganda nun, no? Masyado na ba akong mahina kaya yung binibigay nyo vitamina. So, vitamins, no? Vitamins yon, vitamina. Diba? Ayos yung singit ni Raffian dun sa salita na yun. Nag-chat na naman siya. Sabi lang niya, Sabi ko, G Enigma. Kaso nung nalaman ko ito kalaban, naisip ko, weak, mahina. May tanong lang ako, Rick, halika. Tingin mo mamasado na akong sick kaya yung binibigay mong vitamina, tangina. Vitamina. So, vitamina yon, no? Vitamin. So, ayan. Nasingit niya yun. Ang tagal na sa liga, laging sa bago tinatapat, no? Last battle, pinagtripan ni Manda, nakakaaliw, bro. Puta, tinalo ka ni Manda. Si Manda baliw nga, binaliw ko. Ba't ako matatakot sa'yo? Mahina. Si Manda nga binaliw ko. So, sa mga hindi nakakaalam at hindi pa nakakapanood dun sa laban ni Raffian at kay Manda, pwede nyo mapanood yun sa FRBL na channel. Syempre, andun yung battle sa FRBL mismo. Search nyo yun, 1UP Finals. So, shoutout sa FRBL. Nakaka-4 na tournament na sila at sobrang successful nun at sobrang lupit na mga finals na napanood ko doon. Kaya, ini-invite ko kayo na puntahan nyo rin yung FRBL. Panoorin nyo yung mga tournament nila. Sobrang solid nun. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung sino yung mga nag-champion doon, Raffian sa Season 1, Season 2, Dave Denver, Season 3, Lord Manuel, and Season 4, si Joss, no? Tapos yung Season 5 ongoing, alam ko nag-start na yun noong January 20, no? Pinapapunta ako ni Boss Ryan doon, kaso hindi ako nakapunta kasi kinabukasan yun, PSP. So, nakita naman kami ni Boss Ryan doon. So, ayun. Tapos, ayun, speaking of Raffian and Manda, panoorin nyo yun. Sobrang ganda nung ano na yun, nung laban na yun. Ang ganda nung finals na yun. Sobrang match, sobrang style clash. Kasi si Manda, alam naman natin estilo ni Manda, more on jokes, di ba? Jokes, then Raffian, alam na natin kung ano estilo ni Raffian. Sobrang mabibigat na bara, references, mga wordplays, kaya sobrang ganda nung laban na doon, unang-unang finals ng FRBL. So, ini-invite ko kayo na panoorin niya. Pero kung gusto niyo naman yung review, nasa channel natin, panoorin niyo yun. So, ayun. Tinalo ka ni Manda. Si Manda baliw nga, binaliw ko. Ba't ako matatakot sa'yo? Mahina ka pa, boy. Magti-30 anyos na ang sigaw palagi. Ako si Sasuke pag nagmaoy. Puta, Sasuke ng Sasuke. Pagdating naman sa battle, walang binubugang apoy. Katon! Sayang, hindi ko kasi maintindihan yung mga Naruto reference kasi hindi ako fan ng Naruto, hindi ako nanonood ng Naruto. Pero, based kung paano niya
kung paano ginamit ni Raffian yung anime na si Sasuke sa linya. Powerful. Ako si Sasuke pag nagmaoy. Puta Sasuke ng Sasuke, pagdating naman sa battle, walang binubugang apoy. Katon, na yan, Vit. Di man lang ako nakadama ni konting kabasa yung ini-spit. Kinabahan ba ako nung sa kalaban? Not even a little bit, you little bitch. Sagdediretso sa kahon para sa nagtatanong gusto ng insight. May kita nyo yung beatbox sa stage ng flip top para mga panahong buo pa yung B-side. B-side to para sa kanya, Rick. Kaya bakit si Vit, aka Salamin, ang aking kailangang harapin? Dahil batalo ko sa aking huling pagpapapansin. Pero salamat dahil tinapat mo ko sa salamin. Makikita ko ngayon kung gaano na ako agaling. Pero bakit Salamin? Demonyo sa katawan ko'y gusto mo bang sa kanya makulong at tanggalin? Pero di uubra kahit sinong espiritistang kontakin. Dahil ang mismong nagpapunta sa akin ay yung kalbong Constantine, siguradong overkill. Wala akong awa. Malas ka na yung round ko, may salamin, ito ang bagwa. Parehas tayong malas sa huling bate. Round ko, ano yun? Sabi niya? Constantine, siguradong overkill. Wala akong awa. Malas ka na yung round ko, may salamin, ito ang bagwa. Parehas. Ayun, round ko, salamin, bagwa. So, yung ano yun ano bang other name doon. So, basta alam ko yun, nakalimutan ko lang kung ano yung ibang tawag doon na pwede nyong maintindihan mas lalo. Parehas tayong malas sa huling battle. Kaso nakita ko pinagkaiba natin dahil din dun inutil. Di mo natanggap yung pagkatalo ko nung matalo nung class. Ang nakita ko, Vit, room for improvement. Di mo natanggap yung pagkatalo. Nag-post pa yan sa FB, sa IG, pati sa Twitter. Vitrum, bitter kung sa bagay. Sa pag-iyak sa social media siya nasanay dahil siya isang rap typer. Alam niyo yung rap typer? Sila yung mga pumo-4-bar setup na keyboard gangster. Idol! Pag nagsama-sama yung mga rap typer, ang tawag hindi battle. Eyeball, rap typer ang puta! Di ako nang-hate Paano pag dikit na dikit yung laban, tas gigil na gigil ka ng bumanat, yung kalaban mo naubusan ng data, rap typer ang puta. Rap typer ang puta! Matindi ka! Babanat yan na pag tinamaan ka nitong punchline, hindi ka na makakabangon. Habang nandun siya sa kanilang bahay, nakahiga, rap typer ang puta! Grabe pagka-nerd mo, bro! Ilang oras biyahe ko papunta dito, paano mag-apply sa inyo? Rap battle na work from home? Okay, magaling. Ang ganda nung di ko in-expect na maglalan sa rap battle, work from home. Ayos yun, bro. Rap battle na work from home? You need to fucking grow! Bumalik ka na kung saan ka nang galing, huwag ka na dito makisiksik. Pagkatapos nitong battle, di nyo na makikita yung lintik. Ako nahihiya sa mga nanonood sa yung halatang naiinip sa vid. Ngayong kalaban niya ay tuso, pag sinaksak ko siya sa puso, wala na kayong madidinig na bit. Bitch! Unang-una, sobrang ganda ng rhyming scheme ni Raffian. Sobrang pulido, sobrang linaw, ang sarap pakinggan ng rhyming scheme niya. Grabe. Ang sarap nun. Ang sarap sa tenga nun. Yung ganong klaseng kapulido na rhyming. Solid yun. Yun yung pinakauna kong yun yung pinakaunang napansin ko, no, yung rhyme. Sobrang lupit nun. Then, ayun. Parehas silang gumamit ng jokes, pero ang pinagkaiba lang, si Raffian, yung jokes niya nakapaloob sa bara. Si Vitrum kanina, more on jokes talaga na yung mga bara niya, feeling ko hindi na masyado napapansin dahil sa pagpapatawan niya, no? And feeling ko, yung estilo na ginawa ni Vitrum dito, na more on jokes at more on comedy, feeling ko lang, at para sa akin lang naman, feeling ko hindi yun angkop sa appearance niya, kasi nakilala natin si Vitrum sa, alam niyo na yun, sinabi ko na yun sa inyo, nakilala natin si Vitrum sa pagiging technical, pagiging lyrical, no? So nung nag-switch siya ng style
na hindi ko naman sinasabi na totally nag-switch siya ng style. Baka lang experiment kasi maraming mga battle MC na nag-experiment para pumasok sa ibang estilo. So, ayun, feeling ko yung gamit ni Vitrum ngayon na style na more on jokes is hindi ganun kaangkop sa appearance niya kasi nga nakilala natin si Vitrum sa pagiging lyrical at technical. So, Ruffian, si Ruffian, tangin na. Ito yung sinasabi ko sa inyo. kung palagi kayo nanonood sa reviews ko dito sa channel natin, nasabi ko na to before, no? Na kasi may nag-comment no? Share ko lang muna bago tayo magtungo sa round 2. May nag-comment kasi siguro last year, pero di ko naman pinansin, binasa ko lang. So, may nag-comment na bakit nagre-review ka pa ng mga amateur battles or amateur leagues na mga parang ang pinupunto niya is mag-review ka sa flip top, sa sunugan, wag na yung mga amateur leagues. So, ayun yung pinaka-comment niya. Pero, hindi na ako nag-reply doon. Pero, sasagutin ko na yun overall dito. Kasi alam ko nasagot ko na yun before So, ayun. Ang pinakasagot ko doon kung bakit ako nagre-review ng mga amateur leagues, FRBL, Motus, Pulo, isa lang yung dahilan nun. Para makilala ko sila pagdating nila sa Pro League dito tulad ng Flip Top, Sunugan at sa iba pang liga. So, kita nyo yun. Sa mga hindi nakakilala kay Ruffian, syempre, first time nyo makilala or first time nyo mapanood si Ruffian dito sa Flip Top. Yung iba, hindi ko sinasabing lahat, pero yung iba na first time mapanood si Ruffian nung debut battle niya, yung laban niya kay Charisma. Kay Charisma, diba? So, yun yung una nyong panood kay Ruffian. Kung hindi nyo pa kilala si Ruffian. Ako kasi, napanood ko na si Ruffian sa Sunugan sa Kumu. Napanood ko na si Ruffian sa FRBL. So, alam ko na kung paano bumatel si Ruffian. Alam ko na kung paano magsulat ang isang Ruffian. Alam ko na kung paano magbitaw, mag-deliver, mag-perform ang isang Ruffian. Kaya, hindi na bago sa akin yung nakikita ko, no? Kasi, ito na yung mga nakita ko sa battle na na-review ko before. Siguro nagugulat na lang ako dahil may bago, may improvement. Ayun na lang yung nakikita ko kay Ruffian. Pero sanay na ako sa ganitong Ruffian, ganitong bitaw. Kaya solid. Ayun yung dahilan kung bakit ako nagre-review ng mga amateur leagues para pagdating nila sa Pro League, kilala ko na sila, no? Isa pa sa mga hindi pa nakakilala kay Class G, no? Kung nakilala nyo si Class G sa Flip Top, 'di ba? Yung laban niya kay Laxartis, second sight ata yun Laxartis, champion versus champion yun, 'di ba? Champion ng pedestal sa Motus, tsaka champion ng Pulo, titulo sa Pulo na, 'di ba? Kung napanood niyo yun. So, kung napanood niyo yun, yun yung first time na mapanood nyo si Class G. Pero ako, napanood ko na si Class G, pedestal pa lang sa Motus, yung buong tournament. At saka yung wala pang tournament sa Motus, napapanood ko na si Class G. Yung mga promo battles ni Class G sa Motus, napanood ko na yun. So, kilala ko na si Class G ng time na yun. Kaya, yun yung dahilan, ayun yung pinakapunto kung bakit nanonood ako, nagre-review ako ng mga amateur leagues para pagdating ng time, ng tamang panahon na nandito na sila sa big stage, kilala ko na sila kung paano sila mag-perform. So, ayun, no? Yun lang, nasagot ko na. Yun lang naman yung pinakadahilan kasi ang hirap sagutin yung mga comment na ganyan. Kung lahat kayo nagtatanong ng ganyan, so iisahin ko na lang dito. So, ayun. Then, back to the battle. Ruffian, sabi ko nga sanay na ako sa makita si Ruffian ng ganyan. Ang pinaka nagulat lang ako dito kasi nagbabato na si Ruffian ng mga jokes na which is hindi ko naman narinig nung panahon niya sa FRBL, nung panahon niya dun sa Sunugan, yung Kumugan. Hindi ko narinig kasi more on bara talaga, more on wordplays. Pero hindi ko sinasabing ineffective yun. Sobrang effective pa rin. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagugulat na lang ako kay Ruffian pag may mga bago siyang pinapakita sa battle. Kaya, ayun, solid pa rin na performance kay Ruffian. Kay Vitrum, medyo hindi lang angkop yung performance niya dito sa kung paano ko siya nakilala at sa
kung ano yung appearance niya, kasi sabi ko nga mas okay at mas bagay kay Vitrum yung style niya na technicalities at lyricist, no. So bigyan ko ng 7 points si Vitrum dito. Then Ruffian, I'll give it 9. So 9-7 in favor of Ruffian. Nakukulangan pa ako kay Ruffian kasi sabi ko nga kilala ko si Ruffian, alam ko kung paano bumatel ko, alam ko kung paano magbitaw yan, paano mag-construct ng isang solid na linya, kaya looking forward ako sa rounds 2 and 3 na mas solid pa kumpara sa round 1 na pinakita niya. So 9-7 Ruffian, round 2. Nakita raw sarili sa salamin at lumakas. Nako, lagot. Alam mo yung nakita mong salamin? Ayun, may kulangot. Tsaka rap piper daw, puro data. Napaka-weirdo ng hirit mo. Gago, old school to. Babatuin kita ng matabang PC ko. Gagong putang. Bumubom. Sa wakas, may kalaban akong kapwa nasa bat. Pero di tayo magkamats. Huwag kang chararat. Ako nagre-react sa mga bara na fucking whack. Ikaw nagre-react kasi napapaiyak. Di ba? Yung anggulong ate mo, trabaho, subo, arabo. Di naman, yung punto malabo. Pero nagre-react ka, so pinapatotoo mo, gago. Bastos ka na sa laban, tapos wala pang bago. Sa ate wala ring galang, dinagdagan pa yung trabaho. Pabigat ka na nga eh. Dapat nag-vlog ka, iho, para di ka weirdo. Hindi yung flip-top mismo ang yung reaction video. Tapos tag team mo sa Unico kasi ang lulupit nyo. Parehas yung ginagago yung mga kapatid nyo dito. Papagat ka na nga eh. At kung galit ka sa aktivista, ikaw na bahala. Wala kang alam sa lalim na paunti kong nagawa na. Pambansang industriya! Panawagan nyo sa kalsada para ate mo mas maluwag ng kumayod sa bansa niya. Pero tama na konsensya kasi gago ka. Pinag-aral pero gusto gumangsta. Nakakatakot. Samantalang yung mga tunay kumakayod para lamang makaraos. Pinag-aral pero para gusto mo gumangsta. Nakakasulasok. Taka na yung mga tunay gustong tumakas. Ikaw pasok ka ng pasok. Nanood lang ng Batang Quiapo, piling tags na, punyeta. Total, taga Rizal siya. Dapat raw Batang Luneta. Sisagawan kong peke to! Kahit sa rekto, di bebenta. Oo, wala kang panama sa reklamo ng Batang Mendiola! Tangina, pinag-aral pero gusto gumangsta. Bullshit ka naman. Gusto mo maging maangas na tanga? Sana pulis ka na lang. Gago. Tangina, pinag-aral pero gusto gumangsta. Bullshit ka naman. Gusto mo maging maangas na tanga? Sana pulis ka na lang. Gago. Para omsim, tolonggis, ayoko mag-comment doon. So, next topic. Rap na police, nag-rhyme ng solid, pero di naman marunong mag-Microsoft Office. Sira ulo. Edo kurso, tas sa barilan, uudyok to. Gustong ngumuso-nguso, dapat nagtuturo to. At wala ka nahawakang kargada, wag ka nang uuto. Gusto mong humawak ng mahaba, burat ko! Pumuputok rin yan, ibang bala lang dalahin. Pero ulul, sa ate mo lang to, asa ka mamen. Ate, ito solusyon sa kapatid mo na alagain. Ang alagaan mo ngayon ay yung anak natin. Pero joke lang, huwag ka magalit sa akin, Rafi. Gusto ko naman ligawan si ateng nagsasayang ng money. At makasama yung ate mo na parang coke yung body. Panis yung tito mong papatay ng dahil sa RC. Papatay dahil sa RC at Yossi. Napakalupit nun. Linya yun ni linya yun ni Ruffian sa Kumugan. Yan. Papatay dahil sa RC at Yossi. Napakalupit nun. Tapos minamacho ka sa bahay. Napaka-bitch nun. Pero pag kuya mo na ako, promise, di ko gagawin yon. Tangin na mo, Wilson! Bumili ka ng Winston! Okay, so ayun. Hindi ko alam bakit ganito yung nagiging style ni Vitrum ngayon. Inaantay ko yung Vitrum nung quarantine battles na sobrang, alam mo yun, sobrang technical, sobrang lyrical. Yun yung inaantay ko dito. Pero hindi iba yung approach ni Vitrum dito, nakakapanibago.
Sayang kasi kung ano yung inaantay ko, kung ano yung inaabangan ko kay Vitro, hindi niya pa ginawa dito against Raffian, which is isang mabigat na kalaban, no. Feeling ko kung nag-stick si Vitrom dun sa style niya na pagiging technical, feeling ko didikit pa siya kay Raffian eh. Pero yun, same yung naging approach niya sa rounds 1 and 2, kaya ko na siyang iskoran ngayon dito. Pero pakinggan muna natin si Raffian. Bumili daw ng Winston, tas lahat kayo natutuwa. Tama lang magpabili ka ng Yossi, tutal doon ka lang may maibubuga. Bobo. Tapos, gusto bang syutahin yung ate ko? Malabo ata, pre. Di ka na namin kailangan doon, may aso na kami. Si Vitrom at Ultimate ay matalik na magkaibigan. Magtropang adik na pag nakagamit kanilang trip ay magpuwitan. Pero totoo ba bulong-bulungan? Kung ba't kayo nagtutumbungan? Para kung sakali na mahuli, di na masyadong masakit pag sa kulungan. Gago. Pag may battle yung isa sa kanila, nag-uululan. Nagpapasahan ng sulat parang magjowa nung kapanahunan. Di ba pinagsusulat ka niya? Tapos pinagsusulat mo siya. Pero kahit anong ibigay mong tip, di tumalim yung skill. Kahit anong ibigay ng Vit, di gumaling yung ill. Tapos payag kang sidekick ka niya. Itong si Vit. Tang inang ganda nun. Kahit anong galing ng Vit, ano yan? Hindi gumaling ang ill. Tang ina nun. Lakas yun. Susulat mo siya. Pero kahit anong ibigay mong tip, di tumalim yung skill. Kahit anong ibigay ng Vit, di gumaling yung ill. Tapos payag kang sidekick ka niya. Itong si Vit, stupid. Mahaba-babang sidekick, ang sarap i-switchin music. Tapos, siya ba nagpayong palagan ako? Brad, di yan wise. Pinakinggan mo ba? Alam mo nang that's ill advice. Di magtulong pa kayo. Wala akong Brad, mga beginner. 2-on-1 handicap match, pero kayo yung uuwing naka-wheelchair. Unahin ko yung lagi mong kasangga at kasama. Di mauubos ang bala, madami to. Pagpatay na si Il, pugot na ulo ka na lang. Pag wala na body mo, invalido. Maaalala nyo sa pamamagitan ng galing nun. Pagpatay na si Il, wala nang ano yan? Ano yan? Di mauubos ang bala, madami to. Pagpatay na si Il, pugot na ulo ka na lang. Pag wala na body mo, pugot na ulo ka na lang, wala na body mo. Wala na body mo or wala na yung katawan mo or wala na yung, tsaka yung double meaning kasi, wala na body mo, na wala na yung katawan mo, tsaka wala na yung body mo or kasangga mo, no? Yun, ayos yun. Balido! Maaalala nyo sa pamamagitan ng bugbog pinatay to. Pag nagkalat yung marka ng itim na pasa sa katawan niyang putla, baka maisip nyo na si Vitay may vitiligo. You'll be my bitch till I go. Pag namatay ka, saan ka mapupunta? Di ka naniniwala sa langit. Sa reinkarnasyon ka nananalig, tama ba, Brad? Sana sa susunod mong buhay, makabuntis ako ng puta at ikaw ang maging anak. Papatayin ko kayong mag-ina kung ayaw kanyang ipalaglag. Di ba naniniwala ka sa reinkarnasyon? Tama ba, Brad? Sana sa susunod mong buhay, maging isa ka sa kinagagalitan mong enforcer na parak. Okay. Nasa gitna ng kalsada, nakasentro magdamag. Habang tinutsupa ako ng nanay mong puta, di ko namamalayang pinapahinto mo pala yung minamaneho kong truck. Galit sa langit dahil di naniniwala sa Diyos to. Mapagbalat kayo kaya umamin na sa haba ng baba mo ay natatakot ka lang mamatay pag yumuko at nanalangin. Salamin, sarap sapakin, madaling pabagsakin, basag yung glass chin. Di din ako naniniwala sa Diyos, Vitrum. Tang ina, yung rhyming talaga ni Raffian, napaka-solid. Sarap pakinggan. Magkakadikit talaga, ang galing. Tatakot ka lang mamatay pag yumuko at nanalangin. Salamin, sarap sapakin, madaling pabagsakin, basag yung glass chin. Di din ako naniniwala sa Diyos, Vitrum. Pera tanging sinasamba, nagmamataas ba, men? Paper coins sa ultimo centrum, nagpapalakas sa akin ito. Realistang di naniniwala sa law at sa God. Bobo sa God, tingin mo ba wais yung mali mong palabas? Di naniniwala sa law at sa God, pero yung estilo niyang gamit kawangis ng Panginoong batas. Kaya gusto mag-ilustrado, kaso di makapasok. Kaya nagka-anxiety. Atheist na ang idol, Panginoon, at kung minsan Messiah din. Pero tama na,
Pero tama na ganyang scheme. Pag-usapan natin mga pinaglalaban mo sa bayan ako. Total sa ating laban, di mo kayang sabayan ako at sa binigay mong atheist. Ako'y bored na po at fuck atheist. Mas maganda atang kalaban yung naniniwala sa old at new gods. What's up? What's up? What's up? Old at new gods. Putang ina. GL. Yare. Ruffian is coming. Yun. Iba yung atake na Ruffian dito. So, ito yung masasabi kong ito yung Ruffian na inaantay ko. Ito yung Ruffian na napanood ko sa FRBL. Ito yung Ruffian na napanood ko sa Kumugan. So, ito yung approach na inaantay ko kay Ruffian. Yung umpisa lang niya, yung rebat, kasi may rebat tapos biglang may konting jokes doon, pero more on bara talaga yon. Then sinasabi ko nga sa inyo yung rhyming scheme ni Ruffian, sobrang solid, sobrang sarap pakinggan doon, kaya props pa rin doon. Tapos ayun, overall ang sarap sarap pakinggan nung mga verses ni Ruffian, kasi sobrang pulido ng yung rhyming, kaya parang feeling ko nga hindi sumasablay yung rhyming niya. Kada line magkakatunog talaga yun, kaya props doon. Ruffian, ito yun, sabi, ano pa ba masasabi ko? Yun lang yung inaabangan kong Ruffian, yung napapanood kong Ruffian sa FRBL, sa Kumugan, ito yun, lumabas sa round 2. Pero yung performance niya dito medyo ano pa rin medyo may hinahanap pa rin ako, kasi nga alam kong kaya ni Ruffian andito yung mga punches andito yung mga haymaker, pero alam ko kaya ni Ruffian ng sunod-sunod na mga haymaker, kasi napanood ko na siya before, kaya alam kong kaya niya yung mga ganong quality na returns. Kaya medyo yung round 2 hindi ko pa rin siya kayang iangat sa hindi ko pa rin siya kayang iangat sa 10 points, no. Effective yung round 1 niya kasi more on jokes yon, pero sobrang balanse, no. Nag-jokes man si Ruffian sa round 1, pero yung mga jokes na yun nakapalob yun sa bara, no. Then yung round 2 ni Ruffian naman, yung jokes niya sa umpisa lang, then the rest more on bara na, kaya sobrang balanse pa rin ang pinakita ni Ruffian. Medyo hindi ko lang kayang bigyan ng 10 puntos yung round ni Ruffian dito sa round 2, kasi still may hinahanap akong performance kay Ruffian na alam mo yun, makukomentan ko bigla na fuck, tapos na yung laban, tinapos na ni Ruffian. Pero solid yung round 2, di hamak na mas solid yung round 2 kumpara dun sa round 1, pero sa energy, sa power, ibibigyan ko pa rin yan ng pantay. So ayun, konti pa mga bigyan mo ako, pakitaan mo ako ng 2 to 3 haymaker na alam mo yun, pwedeng kayang pumatay sa isang Vitrum, no, sa 3 lines or 3 haymakers lang na pwede nating masabi na tinapos na niya si Vitrum doon. So ayun, 9-7 pa rin yun in favor of Ruffian. So 18 to 14 lamang na lamang si Ruffian dito. Pero ito na yung Ruffian na inaantay ko, ito na yung Ruffian na ina-expect ko. So sana sa round 3 mas malakas pa. So ayun, 9-7, 18 to 14, rounds 1 and 2 Ruffian, round 3. Uling balat, pahinga natin! Hindi raw kailangan ng ate na kasi may aso na. Oh, why? Gago, mas malupit ako mang dog style. Wait. Narebat yung malakas na linya. Narebat yung rebat. Okay. Akala mo, feeling uprising, putang ina, astang lirikal. Ayoko sa ilustrado, hindi ako liberal. Nangahamon to. Nag-aalok pa ng pustahan. Ang tanong ko lang man, sino iyong inutangan? Nangutang para sa battle, hindi sa pangangailangan. Eh yung nanay mong may battle sa cancer, paano yung nagaban? Sir, ulo sa Vitrum. May cancer mama niya nung siya ay bata pa. May cancer sa puke. Lumaki. Gago, di yung joke dito. May cancer sa puke, lumaki, nagbabalat pa.
pero yung cancer nawala. At buti naman talaga. Lumabas yung cancer sa poke kasi pinanganak ka. At Okay, si Ate ayos Menchie yun. niya, may leukemia. Pero wala kang suporta. Basta talaga makapag-rap-rap lang ang kuya. Wapa ka sa pamilya, hip-hop life lang ang pota. Kaya okay lang leukemia para daw Francis Magalona. Pero Sa ulo. di. Balik tayo sa utang ng putang to. Pero ibang debt ang lagay mo sa pangungupal ko. Kahit magrebat ay panes ang pangungutya mo. Kasi ang dapat mabalik, utang mo. Nangutang kay Saki, pumunta ng baby jack kinaumagahan. Dinayo pa yung clothing shop. Ang kapal na mukha niyan. Ikaw na pinakakilala kong buraot sa mga kabataan. Siya isang buraot na bata. He's the young one. Young one, gago. Buraot na bata is the young one. So, kung kilala nyo si Young One, yung basta bumatel na rin yun sa flip top pero hindi na nasundan. So, maraming ginagamit na angulo kay Young One na buraot nga daw, something ganyan. So, pero yun, nawala siya sa flip top. Ewan ko kung ano nangyari. Hindi ko alam kung binan siya ni Arik. Diba? Pero sabi-sabi binan nga daw siya ni Arik pero hindi ko alam kung ano yung dahilan. No, pero ewan natin kung totoo. So yun, ayos yung pasok ni Vitrum dun about kay Young One. Ikaw na pinakakilala kong buraot sa mga kabataan. Siya isang buraot na bata. He's the young one. Nagreklamo pang si Saki pag dumating ang tagal. Nakaramdam, di bibigyan. Aamban ng pasalsal. Pumunta ka pa sa shop. Tangina naman ang kapal. Kala bibili ka, yung pala magbebenta ka dangal. Gusto na kausapin siya para isubo yung Junjun. Ang grupo ni Saki, Mista. Pero ikaw yung Rustum. Gago. Ate mo, Subo Arabo. Alam ko naman walang truth doon. Pero ikaw sa Indiano, gusto mong chumup-chup. Tanginan to. Tapos sa sunugan, tsamba lang raw. Yun ang sabi. Ano, pinag-champion mo para mangutang ka kay Saki? Racist ka, gagi! Sana alam mo kung bakit. Porque lahing Bombayan. Okay, so sa mga ito pa. Sa mga di rin nakakaalam, nag-battle na po sila ni Zaki sa sunugan yun, finals ng sunugan. So, yun, magandang battle din yun. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo. And na-review ko na rin yun, panoorin nyo na lang din. Sabi, ano, pinag-champion mo para mangutang ka kay Saki? Racist ka, gagi! Sana alam mo kung bakit. Porque lahing Bombayan, ginawa mo ng 5'6". Puro utangin, palamunin, buhay niya, tragedy. Maawa kami sa iyong inahing si Mama Mercy. Maawa, utang, Mama Mercy. Nakuha mo to? Ang sinasabi ko, pautang ina mo. Damay pamilya mo sa round, pero hindi ko dinis. Sa'yo pa rin tumama mga hits, walang mintis. Shoutout nga pala sa ate at kay Aling Mercy. Mga babaeng legit. Pero fuck you! Bakit kayo nagpalaki ng bitch? Ano rap? Ano rap? Tangina, masarap? Nakamit mo yung pangarap na matagal na hangad? Tinalo mo si Harlem dun sa liga na wak. Ngayon ang welcome sa'yo ng flip top. Ngayon mo malalasap. Yeah! Pag sinabi kong flip top, sabihin nyo, lasap! Flip top! Flip top! Pag sinabi kong lasap, sabihin nyo, sarap! Lasap! Lasap! Hindi mag-rap, rookie. Woo! Ang ina. May rookie pa sa dulo. Oy, hindi. Rookie year pa ba ni Raf yan? Ano ba to? 2023 to eh. Okay. Rookie year. Tama. Alam mo, rookie year pa? Hindi ko alam kung rookie year pa rin ba ni Raf yan, pero ayos yun. Gago to si Vitrum. Pero, ito yung pinakamalakas na round ni Vitrum para sa akin. Kuwela, no? Iba yung gumamit pa rin naman siya ng mga jokes dito, ng mga patawa dito, pero iba yung approach niya kasi may damay moment, pero natuwa lang ako dun sa sinabi niya ni Vitrum na
damay magulang, pero hindi ko kayo dinis, sa'yo pa rin pumasok yung mga suntok. So, okay yun eh, no? Okay yun. Ang ganda nun, ang ganda nung punto niya na, oo nga, dinamay nga niya, pero hindi naman niya nilait or di niya dinis yung family ni Raffian. Kaya Raffian pa rin yung pinaka punto at yung mga suntok. So, para sa akin, ang creative ni Vitrum doon, at the same time, ito yung pinakamalakas na round ni Vitrum. Sobrang nakuha niya yung attention ng crowd doon kasi nangi-enjoy siya. Yun yung siguro yung right term na masasabi ko or right term na ba-describe ko sa round ni Vitrum dito. Nang kine-enjoy lang niya si Raffian dito, pero tignan natin kung matatapatan ni Raffian yun, pero yung round 3 ni Vitrum, yun yung strongest round niya para sa akin. So, yun. Round 3, Raffian, tignan natin kung ma-maintain ni Raffian yung rounds 1 and 2, kanya na tong battle, pero inaantay ko yung solid na Raffian, yung solid na pwede natin bigyan ng 10 puntos. Sana makita natin to sa round 3. Kung ganyan lang mag-rap, di na ako magra-rap eh. Puro gay shit angle ang puta. Tangina ng utang daw kay Saki. Ang dami pang angle. Ikaw nga pumunta ka sa shop, uma-arbor ng Baby Jack Apparel. Tangina ng tanga. Ba't magalit na galit ka sa mga Bisayang bayot ka? Eh sabi mo, ikaw ay tubong Leyte, Leche, Visayas pa rin yun, hayop ka. Ralihistang kinukutsa ang kapwa Bisaya. Wala sa lugar ang kayabangan. Paano kami maniniwalang tong bansang sadlak, iniiyakan mo ang kalagayan? Kung tinatawanan mo nga sarili mong kababayan, makabayan ko no, pero galit sa kadugo, napaka-lame niyan man. Payag kayo gustong magpalaya sa ating bansa, galit kung saan siya nagmula, pero K-pop fan. Sama kayo ni Class yung mga tanga. BTS pa ng puta! Nakakatawa! Yung BTS, alam niyo ibig sabihin? Huwag niyo na isipin, basta tanga siya! Release ng galit sa kapwa Pilipino. Pabor sa kolonya. Huwag niyo nang isipin, basta tanga siya. So, ayun na yun. Yun yung BTS, basta tanga siya. Puta! Nakakatawa! Yung BTS, alam niyo ibig sabihin? Huwag niyo na isipin, basta tanga siya! Release ng galit sa kapwa Pilipino. Pabor sa kolonyanismo. Tapos adik, grabe tang ina. Pagpalong-palo, magrarally mag-isa. Gago. Sisigaw ng legalize shabu. Legalize. Sabay-sabay tayo. Pag sinabi kong legalize, sabihin nyo shabu. Legalize shabu. Legalize shabu. Gago. Ano ka, sinuswerte? Legalize shabu. Ano ka, sinuswerte? Fakti kong daw sa harap ng camera, pero ang hiling sa camera, maging Pangulo si Duterte. Kasi gusto bang babagsakin yung Pangulo? Nitong kastang intelihente, walang ya. Eh nung nagkampi kayo ni Il, di nyo napabagsak yung Slakwan at K-Ram. SK pa lang yun, presidente pa kaya? Fuck. Ang taba ng utak ni Raffian doon sa part na yun, no? Gusto pa bagsakin yung Duterte, pero sa likod ng camera gustong si Duterte maging presidente. Natawa si Vitrum doon, tapos pero yung Slakwan at K-Ram hindi niya napabagsak. SK pa lang yun, presidente pa kaya. Malakas yun. So isa pang ganon or dalawa pang ganon, Raf, solid na round 3 na to. SK pa lang yun, presidente pa kaya? Galing nun. Ang labo mo, pre! Adik na gustong matalo, dilawan, pula at kakamping dahil lang gustong panalo, puti! Sa gobyerno, ang daming iyak. Ayaw sa urap, kaya palaging dilat. Wak nun, Brad! Kurap, gusto mong galing! galahin yung gobyerno. Medyo na-slow ako doon, pero ang galing nun. Galit sa kurap, kaya gusto laging dilat. Kurap, no? Alam niyo naman kurap, no? Parang ano ba yung ibang term sa kurap? Basta yung kurakot, ganon, 'di ba? Yun, kurakot, something ganyan. Tas kurap na blink. Ayos yun, Raf, ayos yun. Sa gobyerno, ang daming iyak. Ayaw sa urap, kaya palaging dilat.
Wak nun, Brad! Kala ko gusto mong girahin yung gobyerno, ba't sinalihan mo war on drugs? Kaya ba galit sa mga pulis na nagtatanim at nagpapaikot ng droga man? Eh sa source mo, pulis din nagbabagsak dyan. Eh di palihin mo silang sinusuportahan. Galit sa pulis, pati sa sundalo tong di nagbabayad ng buwis mahusay. Mag-ambag ka muna sa buwis bago mo sitahin mga sundalong nagbubuwis ng buhay. Bago magreklamo, magbago atupa. Bago sumigaw ng intaas ang sahod, magkatrabaho ka muna! Tangina, bumigat bigla yung punto ni Raffian dito. Bumigat, lumakas bigla. Hindi ko alam kung paano napunta doon. Alam mo yon, yung kwela eh. May kwela, may jokes. Tapos biglang nandito na. So, yung transition, hindi mo mamalayan kung paano nangyari, no? Biglang nagseryoso yung aura na hindi ko namalayan, no? Nanonood ako dito, hindi ko namalayan kung paano na nahati sa ganong dimension yung ba yung ano yung round. Suportahan. Kaya pulis din nagbabagsak dyan. Eh di palihin mo silang sinusuportahan. Galit sa pulis, pati sa sundalo tong di nagbabayad ng buwis mahusay. Mag-ambag ka muna sa buwis bago mo sitahin mga sundalong nagbubuwis ng buhay. Lupit nun. Bago magreklamo, magbago atupa. Bago sumigaw ng intaas ang sahod, magkatrabaho ka muna. Galing. Tangina. Ang lakas. Solid yun. Solid na punto yun. Paalamunin ka na nga lang ng di mo tunay na magulang, pabigat ka pa sa kanilang putang ina mo. Mahiya ka sa kinilala mong ina na kusang tumayo nung iniwanan ka ng putang ina mo. Tapos gusto pa mag-uprising. Nitong hambog, napakadupang. Rick, di yan pwede sa uprising. Pwede yan sa ampon, walang magulang. Francis, my son. Francis, my son. Yan ang pangalang binigay ng kinilala niyang ama. Kaso magbabago na tawag niya sa'yo ngayong mamamatay at mapupuksa ka na. From Francis, my son, to Francis, my son, kapag nagluluksa na siya. Magmumukhang tanga. Pero dahil di mo tunay na ama yun, saglit lang luha niya natitiyak. Kaya kahit chop-chopin at hiwain ko ng ilang beses tong miyembro ng Union, walang masyadong iiyak. Wala ding friends na aaray. Francis, my son, sana ikaw na lang yung Francis M na namatay. Wala na. Yung inaabangan kong Raffian, yung inaantay kong Raffian, nandito sa round 3, kaya tapos na yung battle. Cancer sa lipunan, puro welga sa tula. Pero yung pondo ng kanilang proyekto sa kalabang gobyerno nagmula, baka itanggi mo na ginagamit kayong propaganda paghalalan na mga politikong propaganda ng pangalan. Kaya sa kalsada umaas ng profit, para sa profit na lang din. Kaya anong Sasuke ng Akatsuki, baka Sasori, puppet ka lang din, damin mo. Naruto bars, sorry, hindi ko maintindihan yun. Ang lakas, ang lakas. Puppet ka lang din, damhin mo ang pain. Sumisigaw ng pagbabago, ano ba ang iyong aim? Anong planong mag-gain? Kung barya ang sinusukle sa pinapangarap mong change. Pero fuck the cops. Overtime, fuck the clock. Sa oras kaya kong bumalanse, nagpatunay. 2 battles kong mahusay. Kung gusto mo talaga akong sumunod sa oras, sali mo ko isa buhay. Woo! Dahil walang kwenta yung kalaban, nag-exhibition lang ako. Di ko na iniisip yung ganto. Baka yung inaantay yung battles, di na naman maganda. 600 pa naman isa, sinusulit ko na ang mga ticket nyo. Ako si Raffian! Pinadala ng baras bilang ako ang kanilang ala sa tulina ang lahat, kundi nyo pa ako kilala. Nandito na naman sa senaryong may isang salamin na mabibiktima. Tinapat sa salamin pero ang nakita mo kung sino ka. Pero tandaan nyo ako sa baras, kaya bars ko ang matitira. Okay, yung slogan niya, matagal na niyang ginagamit yan. FRBL days pa lang, kaya yun. Ginagamit na niya yan. Yung ina-expect kong Raffian nagpakita sa round 3 at sobrang solid nun na pinakamalakas na round ni Vitrum, pero ito rin yung pinakamalakas na round ni Raffian. Sobrang solid nun, men. Sobrang solid nun. Pinaka nagustuhan ko yung
yung last 8 lines. Feeling ko last 8 lines yun. Yung kasama dun yung gusto mo sumunod ako sa oras, isali mo akong isa buhay. Puta. Tangin ng solid nun. Nakaka-excite yun kung sakaling kasali nga si Rafian sa isa buhay. Let's see. Tignan natin yun. Nakaka-excite. Tapos, ano pa? Sobrang solid yung bago ka magreklamo, yung ano, basta magtrabaho ka muna. Tangin ng bigat nun, men. Ang bigat nun. Meron pa. Daming quotable lines ni Rafian dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa rounds 1 and 2 na alam kong may mas malakas na performance pa. Kaya hindi ko binibigyan ng perfect 10 yung rounds 1 and 2 eh. Even sobrang lakas nun, even okay yon, even effective yon, hindi ko kayang bigyan ng 10 puntos yon kasi nga ano ba ang sabi ko sa inyo? Alam kong may mas malakas na Rafian. No? So, ayun, nagpakita yon sa round 3. Ayun yung inaantay ko, yun yung gusto kong mapanood sa ganitong klaseng battle. Yun yung inaantay ko, yun yung mga linya na mabibigat na deserve na ispit ni Rafian dito sa big stage, no. So, props kay Rafian, puta, sobrang lakas ng round 3. Sobrang pulido nun. Binitawan niya yung slogan niya dito. Solid na performance para kay Rafian. So, isa 10-8 para sa akin. Ito yung pinakamalakas na round ni Rafian. Pinakamalakas din ni Vitrom yun, pero feeling ko yung pagiging effective ni Vitrom, hindi pa yun umabot dun sa naging sabihin natin umabot yun hanggang kalahati lang ng performance ni Rafian dun sa round 3, pero ibang klase yung pinakitang performance ni Rafian sa second half ng round 3 niya. Sobrang pulido, sobrang solid, classic na Rafian. Ayun yung napanood ko before sa Kumugan at sa FRBL, kaya looking forward pa kay Rafian, and sana sumakasali nga siya ng isa buhay 2024. So, ayun, isa 10-8 in favor of Rafian. All 3 rounds Rafian, 28 points kay Rafian, kay Vitrum 7-7-8, 22. So, 28 to 22, all 3 rounds Rafian. Puwelta Balentong 10. Kuwang matitira! Puwelta Balentong 10. Vitrum vs. Rafian. Magingay para sa kanilang pareho, at kung nagustuhan nyo yung laban na yun, napaka-solid nilang pareho. Ang boto ng Jurado 5-0. Magingay para kay Rafian. Yo, Rafian, so lang shoutout si Taknik, si Jando, si Juan Vicente, si Ral, si Joshua, si Ice, si Gon, si Jiggy, si Alfonso Teo, si Ryan Ramos, si Bojo, Insane Barrels, sino pa ba? Lahat ng nakalimutan ko yung shoutouts. Shoutout sa inyong lahat, men. Salamat. Sa inyo, binoto ko si Rafian all 3 5-0, unanimous, malinaw. Rafian talaga in all 3 rounds. rounds. Ang laki din ng improvement ni Vitrum, especially sa style. Kung paano siya mag-deliver, talaga nakikita mo na yung bilang battle MC, kasi hindi naman siya ganun nung una. Yeah, Plus pa rin tama. kay Vitrum, pero ang lupit ng creativity niya. Oh, okay. Sabi ni Sorhenyo, hindi naman siya ganun dati. So, nag-iba nga si Vitrum. Hindi na to yung Vitrum na inaasahan ko. Hindi na to yung technical na Vitrum. Iba na to. Nagjo-jokes na to, nagpapatawa na to. Ito na yung bagong Vitrum. Nalaro niya ng malupit yung tatlong rounds, Rafian. Yo, sobrang ganda ng laban. Lahat tayo panalo doon, sobrang solid. Pero binoto ko si Rafian. Yung round 1, sobrang dikit. Hindi ko pa siya masyadong ma-judge kasi parang nag-aantay pa ako kung sinong lalaylay. Pagdating sa round 2, sobrang dikit pa rin. Parang medyo nahihirapan pa rin ako. Parang doon ako bumasa sa round 3. Tapos yun, pagdating sa round 3, talagang sobrang ganda ng pinakita ni Vitrum, pero hindi ko in-expect na gano'n din yung ipapakita na Rafian, na parang medyo lumayo talaga ng bote. Tama. Mo talaga kung paano tinapos ni Rafian yung laban. Bale, para sa akin, masasabi ko na round 1 tabla, round 2 tabla, tapos sa round 3 lumamang si Rafian. Rafian versus Vitrum, round 1 para sa akin tabla. Okay. Round 2 tabla, sa round 3 lang nagkatalo. Pareha silang entertaining, sobrang quality ng battle. Nag-enjoy ako, nakalimutan ko ng Jurado ako pero ayun nga, sa dami ng angles, saka sa lawak, saka sa pasok ng mga sinabi.
mas marami si Rapian. Binoto ko si Rapian. Garidel, Candelabra, kung pwede lang sanang tabla, kaso hindi. So, hindi ko naman masabing may edge si Rapian kasi parang tabla lang talaga sa akin. Okay. So, binasi ko na lang tagala yung sa panapos na lang talaga. So, parang si Rapian yung kasing nag-last round eh. So, parang yung last tour parang mabigay niya. Although, props talaga sa kanilang dalawa. Sobrang creative. Sana tabla pero Rapian. Ilaya Cartel, Pricing, Lion and the Scouts. Binoto ko si Rafian. Yung performance nila pareho sobrang lakas. Round 1 to 3, yung tatlo na yun solid, flawless pareho yung performance nila. Pero yung kay Rafian, yun yung panapos sa round 3. Tama. Talagang saksak. Kaya yun, binoto ko Rafian. Props pa rin kay Pete. So, ayun, malinaw naman. Pero nagtataka lang ako bakit tinablan nila yung rounds 1 and 2. Kasi para sa akin, no, kung paano ko nakita, kung paano ko napanood yung battle, feeling ko lamang si Rafian doon eh, 'di ba? Ang layo nga nung naging agwat nun sa akin, 9-7 yun eh, 'di ba? Pero pagdating sa round 3, feeling ko lahat naman mag-agree na sobrang layo talaga ng alam mo yun, in-overtake niya yung performance ni Vitrum sa round 3, tapos iniwan niya pa, dinoble niya pa yung iwan doon. Kaya yung round 3 lahat mag-agree doon na kay Rafian talaga yun. Pero rounds 1 and 2 nagtataka ako kung paano naging para sa akin lang naman, no, kasi akala ko ibibigay nila kahit gahibla kay Rafian, pero tinabla nila yun, no? So iba yung naging pagtingin ko sa battle during the battle, no, sa live. So ayun, okay pa rin naman, ang ganda pa rin naman ng outcome. Sabi rin ni Surhenyo, nag-iba na nga yung Vitrum kasi hindi naman ito yung Vitrum before, no? So yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi ito yung Vitrum na nung quarantine battles na more on technicalities and lyricist, diba? Pagiging lyrical niya. Pero yun, sana bumalik yung dating Vitrum kasi feeling ko dun siya mas effective, mas effective siya sa pagiging technical. Tapos yung mga seryoso na bara, medyo hindi angkop kasi sa kung paano mag-perform si Vitrum yung mga jokes eh, 'di ba? Parang tumatak na kasi sa isip ng tao na mas effective si Vitrum sa ganung estilo, sa pagiging technical. Then nag-switch bigla sa nagbibigay na siya or naglalagay na siya ng mga patawa sa rounds niya. So parang hindi siya ganun kaangkop dun sa pagkatao ng isang Vitrum, no. So ayun, yun lang naman yung sabi ko. Then congrats kay Rafian. Yun nga, gaya nga nasabi ko, yung inaabangan kong Rafian sa round 3 pa nagpakita, which is round 3 yung pinakamataas na percentage talaga, kasi dito talaga magmamark eh. Sa round 3 talaga magmamark kung kailangan pa ba abangan yung isang MC. Kasi kung mahina yung naging round 3 mo, parang madidisregard yung performance mo na okay, nakuha niya yung panalo. So baka sa next battle hindi na. So yun yung pinupunto ko na ang ganda nung panapos ni Rafian. So naging naging kaabang-abang yun. So nagbitaw pa siya ng isalimo ko ng isa buhay. Mas aabangan talaga ang isang Rafian, no. So yun, hoping ako na makasali si Rafian sa isa buhay 2024. So ayun. Ito yung itong video na to is for February 1 and ito yung umpisa ng request videos nyo. Then, ayun, pasok tayo ulit. Ubusin natin tong mga request nyo. So, ayun, kita-kits tayo sa next na video mga kumag. Peace out. Congrats, Rafian.